Hello guys, welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Pag-usapan natin yung ating mga profile or pages na naging not recommendable. So ano nga ba yung dapat natin gawin and bakit nga ba o paano ba to nangyari? So pag-usapan natin, ang dami nag-message po sa akin regarding dito sa issue na na-encounter natin kahapon. Alam ko kahapon pa to, ang dami naging not recommendable. Hanggang ngayon, marami pa ring not recommendable. So paano, ano ang gagawin natin? And guys, mapapansin nyo, no, common to sa Asia, sa ibang country na monetize, hindi naman sila naging not recommendable. Ibig sabihin guys, may ina-update si Facebook sa possible payout setting or possible major glitch, no, sa server nila, or hindi natin alam. Pero karamihan sa atin guys is naging not recommendable. So, ito yung example ng not recommendable na profile. So, makikita nyo guys dito, meron tayong mga resources and tools, recommendation, and kung ano nga ba yung dapat nating malaman kung bakit naging not recommendable ang isang profile or page. And base naman sa nakikita ko, no, way back 2023, no, naging not recommendable yung profile natin ng ilang beses. Dahil nga, that time, sobrang tumaas yung mga creators na nag-upload dito sa Facebook Reels short videos. Wala pa nga guys yung mga ibang monetization eh. Sobra talagang bumulusok yung mga content creator. And siguro dahil nga beta stage pa din that time yung other monetization tools, talagang mahigpit si Facebook. And ngayon siguro, dahil meron ng mga panibagong tools na nadadagdag like yung content monetization, mas lalo nang naghihigpit. So, well, puntahan natin to guys, no? And pinost ko to kanina, ang daming reactions din ito and comments. And saan nga ba makikita kung yung profile natin is recommendable or merong issue? Punta kayo sa inyong profile, then click nyo lang guys dito yung tatlong tuldok sa may gilid. Makikita nyo dito yung profile status. Makikita nyo din dito kung ano nga ba yung issue ng inyong profile or page. Yung isang issue na na-encounter ko dito guys, trademark and counterfeit. Meron akong groups, no, na ang pangalan is PayPal. So siguro ni-report ng PayPal official page or organization or ng business yung groups ko. Kasi guys, alam niyo naman sa PayPal, ang daming reporting na nangyayari dyan. Possible yung mga illegal or issues na na-encounter nyo sa PayPal is meron talagang nananamantala. Okay, so yan, tinake down yung groups ko. 2 groups yan. So hanggang ngayon, hindi pa rin nawawala yung profile, has some issues, pero monetize naman yung profile ko. Wala akong page guys na monetize. Ito lang profile. Dito lang ako talaga nakafocus. And makikita natin sa may bandang baba, profile benefits. When you're eligible for benefits, we can help you to reach more people. Ito nga sinasabi natin, kapag tayo ay naging not recommendable, hindi tayo nakikita ng ibang followers natin. Kahit sila yung sumusubaybay sa atin, minsan talaga hindi tayo nakikita. Or na tayo na naging invisible sa nila, sa page nila or sa kanilang mga profile. So hindi lumalabas yung videos, even posts and updates sa kanila kung tayo is nag-upload. So hindi nag-update. Kumbaga, naging less visible tayo or hindi tayo nakita sa wider audience. So ganun yung disadvantage kapag tayo ay naging not recommendable. I-click natin to not recommendable. Not recommendable, partnering to help you grow, no? Sabi nga dito, ito is tulong sa atin ni Facebook para ipakita yung content natin sa wider audience kung tayo ay recommendable. Ibig sabihin, wala tayong nalalabag ng mga policy. Alam naman natin yung 3 basic policy ni Facebook: partner, content, and then yung community standard. And dito sa recommendation, para tayo ay maging recommended, meaning reach new people, follow the rules, di ba? Yun yung sinabi ko sa inyo, yung community standard, ad policy, affected din
tayo kung tayo is nagbo-boosting. So make it sure comply po lahat ng ginagawa natin dito sa social media ni Meta. Okay, sure quality content. So mostly, minsan talaga na nakakapag-upload tayo ng unoriginal, hindi lang po sa videos, pwede rin po sa mga kanta or background music, pwede rin sa trademarks. Marami. Create unique and original content people find interesting and stay away from false info and clickbait. Ayan. So, eto guys, ano ako dito? Siguro, isa din ako nag-upload dati ng ganyan, clickbaiting. Yung title is, intensify, pero hindi siya related sa video o sa content na ginawa mo. Kumbaga, hinook nyo sila gamit yung title. Merong other term dito dapat hindi siya clickbait, dapat compelling. 'Di ba? So, maiwasan natin dito yung mga words na minsan talaga, ayaw makita ni Facebook. And alam nyo naman yan, yung mga words na minsan talaga, pag nakita ni Facebook yan, hindi papakita sa wider audience. Kumbaga, nagkakaroon din tayo ng less visibility kapag gumamit tayo ng mga words na, alam nyo yon, medyo labag sa platform na Facebook. Okay. What we recommend, ayan, sensitive or low quality. Alam niyo naman yan, yung harmful and explicit content, yung mga accident, yung mga road rage, yung mga physical injuries, di ba? Yung mga needles, yung may mga blood stain. Lahat yan guys, pati yung iba, yung medyo sexual, bawal talaga yan. Clickbaiting and giveaways. Ayan, so usually, nagkaroon ako ng not recommendable na profile dahil nagla-live ako dati dito. And then, siguro na-detect din ni Facebook na meron tayong mga giveaways using GCash or other e-wallets na pinamimigay as a token and appreciation sa mga viewers. So, yon. Ayaw ni Facebook ng ganun. Kumbaga, nag-offer tayo in exchange para dumami yung followers natin or dumami yung views. 'Di ba? So, against sa rule ni Facebook. Pero iba guys, nakakaligtas pa din. And siguro, I don't know kung ano yung policy pa na gagawin ni Facebook regarding dyan. Pero yung iba is nakakaligtas. False and misleading information. So, isa na din ito. Kung tayo is mag-share ng mga related sa mga news or articles, make it sure dapat na fact-check yan or mayroon kang basehan. 'Di ba? So, yun. Things that affect your eligibility. Policy violation, profile details violation, topic we won't recommend. We don't recommend content on or profiles that focus on certain topics like civic and vaccines. So, yung mga civic issues, alam niyo naman, medyo mabigat talaga yan, yung mga civic issues and vaccine issues. Possible talaga hindi tayo makikita sa wider audience kapag ganito yung mga content na ina-upload natin. So, everyone naman, mabilis na yung access sa internet. Pwede na silang gumamit ng mga social media. So, isa na din dito yung tinitingnan ni Facebook na yan. So, baka maka-access is yung mga minors and maka-apekto sa buhay nila. So, be very responsible nga din. Although, tayo din naman, is talagang meron tayong na-upload, meron tayong nasasabi, meron tayong na-post na mga labag sa policy. Pero talaga, yun talaga yung reason kung bakit nagiging not recommendable yung ating profile or page. So, ano yung gagawin natin para maging recommendable siya ulit? So, guys, kailangan pa rin natin magpatuloy mag-upload. So, doesn't mean na meron kayong not recommendable profile, tatamarin na tayo, made-demotivate na tayo, or hindi na tayo mag-upload. Kailangan pa rin natin mag-upload ng quality content, depende kung ano yung niche or topic na ina-upload nyo regularly. So, iwasan din natin, eto common to, but nakakaligtas. Unoriginal content. Ang dami ko nakita, guys, 100,000 of earnings, meron silang kinikita gamit ang unoriginal content. Nakakaligtas, kumbaga.
So, ito yung tinitingnan ni Facebook siguro ngayon dahil maraming nakakaligtas sa policy. So, using unoriginal content, nagkakaroon ng ads, nagkakaroon ng revenue, but yung iba na quality is hindi. So, marami sigurong kailangan pang i-update si Facebook regarding sa monetization policy and paano madedetect yung isang content na unoriginal. Meron kasi ibang mga platform guys, no, kahit piece of content, 1 minute lang yung yung video na kinuha is nadedetect nila na hindi sa'yo yon. So, kahit yung tunog, yung sound, yung background is nadedetect nila and pwede ka na doon bigyan kaagad ng copyright strike. So, which is yung YouTube. So, yun yung isa sa na gusto ko sa YouTube. Kahit may kumuha ng video mo, si YouTube na mismo yung magno-notify sa'yo na etong certain creator or brand or company kinuha yung content mo without your permission. So, iti-take down nila, sisend sa'yo yung links, pati yung procedure kung paano i-take down yung certain content or piece of content na kinuha sa'yo. Which is sana din ma-apply din dito kay Facebook. Kasi nga, di ba, para, alam nyo na, di ba, maiwasan din natin, lahat tayo affected. Katulad ng nangyayari ngayon. Nagiging not recommendable yung karamihan kahit original content naman yung ina-upload natin. So, yun lang guys. No, pinag-usapan lang natin to. But don't worry kasi pabalik po yan. Mag-upload pa rin kayo. Consistent, original, quality, and focus po tayo sa policy ni Facebook. Yun. Partner content, community standard. Yun lang mga basic. Marami yan guys, pero kailangan talaga natin guys mag-ingat sa pagpo-post. May nakakaligtas na mga post natin na original, pero madedetect pa din ni Facebook yan. Katulad ko, ayan guys, so not recommendable na. So hindi ko nililigtas sarili ko dyan kasi nag-upload din ako ng original content. Yung mga nakakatuwa na content na gusto kong i-share para at least, di ba? And ayun, ito yung resulta. Naging not recommendable din tayo. But anyway, buti na lang pinag-usapan natin itong topic na to para lahat tayo aware, no? Pag talaga nakapag-upload tayo ng unoriginal, madedetect yan ni Facebook. Yun lang guys. Maraming salamat. See you again sa next video. At kung bago ka lang dito sa ating YouTube channel, don't forget to click the subscribe button and the bell icon para pag meron tayong mga next video upload, manonotify kayo kaagad. See you again. Bye-bye!